Magandang hapon sa inyong lahat. Nagtatanong din ba kayo kung paano natin nakamit ang pantay na karapatan ng mga kababaihan at kalalakihan? Sino-sino nga ba ang mga kababaihan na lumaban para sa ating pantay na karapatan? Ano kaya ang ginawa ng mga kababaihan upang makamit natin ang ating kalayaan? And we are the group that will going to discuss the chapter 11, which is the Western Women Movement. Sa kabanatang ito ay ipinapakita na sa atin ang mga pinagdaanan ng mga kababaihan kung paano nila nakamit ang ating pantay na karapatan. The history of women oppression seems far removed from our lives' realities when speaking of women's history. The Western Women Movement may come to mind. This movement exposed the structural faced by women in a particular areas. More importantly, this movement identified women as an oppressed group. Kapag sinabi natin oppressed group, ito yung mga kababaihan na lagi nang aapoy sa iba't ibang larangan. While this movement is distinct from the Philippines women's movement, it is nonetheless part of a larger story that shaped the global women's agenda today. When we say feminism, it is a way of looking at the world through a woman's perspective. It is a concept popularized by Western societies, with many feminist issues articulated by Western educated women and even men. It is a deeply rooted in the Western concept of liberal democracy and philosophy of equal rights for all as defined by thinkers such as Kant and Mill. Pag sinabi natin feminism o feminismo, ito ay pinapakita ang pantay na karapatan ng mga kababaihan katulad sa pantay na karapatan ng kalalakihan. Now let's talk about the Western women's movement, a brief history. Discussing Western women's movement involves looking at what many feminist historians and theorists call as waves of feminism. There are 3 waves of feminism in the world, each associated to a different school of thought. These are: first is women's equal rights, second, radical feminism, third is recognition of intersectionality. Una natin tatalakayin ay ang the first wave of feminism, which is the women and civil rights. The theoretical roots of the first wave of feminism is the liberal feminism. The first wave of feminism movement is characterized by women's struggle for equality. Ito ay naganap noong nakaraang ika-18 siglo hanggang sa kalahati ng ika-20 siglo. Ito ang panahon na kung saan ay pinapahayag ng mga kababaihan ang kanilang karapatan sa mga lalaki. Isa sa mga feminist movement na naganap dito ay ang French Revolution. Ang French Revolution ay naganap noong 1700 siglo. It was a movement that overthrew a Bourbon monarchy. Pag sinabi natin Bourbon monarchy, sila ang pinaka-powerful family na that ruled France for over a century and control most of French resources. Sa ilalim ng Bourbon monarchy, karamihan sa mga French ay naghirap at nagdanas ng kagutom. Kaya libu-libong kababaihan katulad ng mga may bahay, mag-ina at manggagawa ang nagmarcha patungo sa Paris City Hall noong 1789 upang hingin ang karapatan sa mas murang tinapay, dahil ito ay isa sa kanilang karapatan na hindi nila natamasa sa ilalim ng Bourbon monarchy. Ang kilusang ito ay naging matagumpay, ngunit wala namang particular na issue para sa kababaihan ang kilusang ito, kaya ito ay nag-inspira sa pangunahing teksto para sa kanluraning kilusang kababaihan na kung saan ito ay ang Citoyennes Republicanis Revolutionaries or Revolutionary Republican Women. According to them, women be granted the right
vote and hold civilian and military positions like men. Para sa kanila na ang mga kababaihan ay mayroong karapatan na bumoto at magkaroon ng isang civilian and military position katulad din ng mga kalalakihan. Ngunit para sa mga kalalakihan na mga revolutionaries, they ignored this call. Isa sa mga ebidensya na in-ignore nila ang call na ito ay ang kanilang Declaration of Rights of Man and the Citizen of 1789 na kung saan it only focus on man's and men's right. Ito ay importanteng teksto para sa history, para sa kasaysayan ng karapatang pantao dahil ito ay nagpapakita ng pantay na karapatan ng mga tao. Ngunit ang French society they excluded the women. So para sa kanila walang karapatan ang mga kababaihan sa ganitong karapatan na pantao. Kaya ang mga kababaihan ay wala pa ring pantay na karapatan katulad sa kalalakihan sa French Revolution. Ngayon ay dumako naman tayo kay Olympia de Gouges. Sino kaya si Olympia de Gouges? Si Olympia de Gouges, she was a French feminist writer, political activist who believed strongly in justice and equality for all. She responded to the National Assembly Declaration by publishing in 1791. She published the Declaration of the Rights of Women and of the Female Citizen. Para kay Olympia Gouges, siya ang nag-publish ng mga karapatan ng kababaihan. She included women's rights in her manifesto defending the rights of women as sentient human being. Yan ay sinundan din ng gawa ni Mary Wollstonecraft. Ang kanyang gawa ay pinamagatang A Vindication of the Rights of Women noong 1792. It highlights the need for women's education and that women are not merely objects to be married but also educators and caregivers of their children. Sa Vindication of the Rights of Women ni Mary Wollstonecraft, ayon sa kanya ang mga kababaihan ay mayroon ring karapatan para sa edukasyon. Hindi lang ang kababaihan ay para pakasalan ng lalaki, kundi sila rin ay nagbibigay ng edukasyon at nagbibigay rin ng alaga sa kanilang anak. This work declares that women deserve the same fundamental rights as men. So, ipinapakita rin sa vindication na ito na ang mga kababaihan ay may karapatan rin, pantay din ng karapatan katulad sa mga kalalaki. Sunod na movement na nangyari sa first wave ay ang Women and Anti-Slavery Movement. The idea that a woman is a property of her husband may explain the strong connection between women's liberation movement and anti-slavery movement in the Western world. Ang kilos ng kababaihan ay nakuha sa inspirasyon mula sa kilusan ng pagpapalaya. Maraming kababaihan ang dumalo sa pagpupulong at seminar hinggil sa slavery upang ipaglaban ang kanilang karapatan o kalayaan ng kababaihan. Ngunit ang nangyari sa pagpupulong na ito ay binaliwala nila ang mga suhestyon ng mga kababaihan at hindi nila ito seryosong pinag-uusapan hinggil sa talakayan sa karapatan ng mga alipin. Kaya ang nangyari ay wala pa ring boses ang mga kababaihan sa usaping ito. Sina Lucretia Knoll at Elizabeth Cady Stanton ay mga dumalo sa pagpupulong at sila rin ay nainsulto sa nangyaring movement na ito dahil walang bahala lang ang kanilang mga ideya sa mga kababaihan. Ngayon ay dumako naman tayo sa pinakahuli, ang women and the right to vote. Women fought for the equal access to various opportunities as formalized in the Declaration of Sentiments
that emerged from Seneca Falls Convention, the first women's rights convention in New York City in 1848. Ang papel ng kababaihan sa larangan ng tahanan ay nangangahulugang sila ay hindi nakikita sa madla. Marami rin sa mga kababaihan ang mga nasa mataas na posisyon, ngunit dahil sila ay babae, sila ay hindi madalas na pinakikinggan o binibigyan ng pagkakataon na maimpluwensyahan ang kanilang sa mga malalaking desisyon. Ang mga unang naging bahagi ng unang yugto ng kilusan sa kababaihan para sa emancipation ay lumalaban para sa karapatan sa boto, pantay na oportunidad sa trabaho at kalakal at karapatan sa edukasyon. Yan ang binibigyan ng diin sa first wave of feminism, which is the women and the civil rights. Now, let's go to the second wave of feminism and women's liberation na itatalakay sa ating ibinibining Narciso. And now let's move on to the second wave of feminism, which is all about the women's and the liberations. Women in the Western world eventually earned the right to vote, but despite women attaining the right to vote, they were still viewed as a second-class citizens. Feminists in this wave did not only seek equality but also examined the very ground of inequality, and the second wave sought to transform the structural and political roots inequality and aim for the liberation from oppressive institutions. Ang second wave of feminism, ito ay tumutukoy sa panahon ng 1960s at 1970s na kung saan dito lumitaw ang bagong aktivismo at pag-iisip tungkol sa isang feminismo. Ito ay, ang wave na ito ay nagtayo, di kaya nagpapatunay o sumusuporta sa unang wave ng feminismo na kung saan ito ay tumatalakay sa mga karapatan ng mga kababaihan na dito ay nakamit na nila ang karapatan na bumoto at ang legal na karapatan ng mga kababaihan sa isang lipunan noong ika-20 siglo. Kaya't ating aalamin ang mga nagpapatunay at nagpapatibay sa ikalawang wave na feminism. The first is the feminine mistake. It describes the growing discontent of white and middle-class housewives during the post-World War II period. The feminine mistake, ito ay isang aklat na isinulat ni Betty Friedan at inilathala noong 1963, na ito ay naglalaman ng mga karapatan ng mga kababaihan, kanilang mga papel sa isang lipunan, at di kaya ang kanilang pagiging kung ano kanilang gampanin sa isang tahanan. Then, alam naman natin lahat, noong unang panahon ng mga kababaihan ay wala silang karapatan na magpakuha ng edukasyon at sila ay iniisip ng mga kalalakihan noon na mga kababaihan ay nasa bahay lamang, sila lamang ang taga-alaga sa mga bata at di kaya nag-aaral. Sila ay nag-aalaga lamang sa mga bata at di kaya nag-aalaga sa kanilang bahay lamang. Ngunit dito pinatunayan na ang mga kababaihan din ay mayroon din talaga karapatan na kahit wala sa bahay ay pwede rin sila makakuha ng karapatan. Pangalawa naman ay the theoretical roots in the second wave of feminism, socialist feminism. The social feminism was developed after Marxist feminism. The socialist feminists believe that women's subjugation is rooted in the concept of having a monogamous family in which women are confined in their homes and are discouraged to participate in the productive labor. Ang teorya naman ito ay dinidiscourage nila ng mga kababaihan ay nasa bahay lamang at hindi sila maaaring makipagsalamuha o di kaya makipag-ugnayan sa ibang mga kalakalan sa ating labas na o di kaya makipag-ugnayan sa ating Sige, nakalain po. Ang feminismo nito ay nagmula sa ikalawang yugto na kung saan ito ay nagtatangkong ng pagsanad ng prinsipyo
kapitalismo sa pamamagitan ng pagtataguyod sa pagkakapantay-pantay sa lipunan at ekonomiya. So dito na ipinaglaban talaga nila na ang mga kababaihan ay mayroong din karapatan na makipag-ugnayan hindi lamang sa mga gawaing bahay, hindi lamang sila nakatago, kaya pwede rin silang lumabas sa tahanan. Pangatlo naman ay ang the roots in the second wave of feminism or radical feminism. The radical feminism stood to ensure that women's differences from men were recognized and celebrated. Radical feminism identifies one's biology as the root cause of the oppression of women, which lies the idea that one's ability and could be reduced to his or her sex. Dito pinatunayan na ang kababaihan kahit sila ay babae ay pwede rin nilang magawa ang mga gagawin o mga gawain ng mga kalalakihan. Hindi porket na sila ay babae ay hindi nila pwedeng gawin ang mga gawain na iyon. And the next is the call for affirmative action. The affirmative action meant as a deliberate preferential option for women in order to have equal opportunity in a certain field. Ang teoryang ito ay nagpapalagay na ang opresyon sa kababaihan ay hindi lamang dahil sa kanilang kasarian, kundi sa kanilang kasalukuyang kalagayan. Dahil hindi naman natin masasabi na ito ay babae, ay hindi niya kayang gawin o siya ay mahina lamang dahil siya ay babae. Ito ay nakadepende kung ano ang kanyang kakayahan na gawin ang isang bagay. Sa pamamagitan ng pag-aaral sa ugnayan ng kasariang klase, layunin ng sosyalistang feminismo na makamit ang tunay na pagkakapantay-pantay sa lipunan. So ito ang pinakalayunin ng ikalawang wave ng feminismo na makamit ang pagkakapantay-pantay na kalayaan ng mga kababaihan at kalalakihan. Para sa karagdagan naman na nangyari sa second wave of feminism ay nung naganap ang World War I at World War II, ito ay may malaking epekto sa movement ng mga kababaihan. Dahil habang abala ang mga kalalakihan na ipaglaban ang kanilang bansa, ang mga kababaihan naman ay gumawa din ng kanilang mga movement na kung saan ay ipinakita nila ang mga poster ng mga kababaihan na nagtatrabaho para mapatunayan nila na kaya rin ng mga kababaihan ang mga kaya ng kalalakihan. Ngunit pagkatapos ng World War I at World War II ay sa pagbalik ng mga kalalakihan sa kanilang mga trabaho, ay ang mga kababaihan rin ay bumalik rin sa kanilang mga bahay na upang gawin rin ang kanilang responsibilidad. Ngunit dahil sa nangyari ng World War I at World War II, nagkaroon ng pagkakataon ang mga kababaihan na paglaban rin ang kanilang karapatan. Yan ang nangyari sa second wave of feminism. Ngayon ay dumako naman tayo sa third wave of feminism na ibabahagi sa atin ni Binibining Ingreso. The third wave of feminism was started in the 1990s. Women's rights allowed for a movement that continued the work for the pre-oppressor while addressing their current struggles. In addition, these women wanted to create a mainstream movement that was inclusive of the various challenges women from different races, classes, and gender identities were facing. Kahit na may mga kababaihan na nag-akla o gumawa ng pala na sagot na magkaroon tayo ng pantay ng karapatan, ay may mga pangailangan pa rin at iba rin oppressed group na sa larangan ng kanilang lahi, estado at gender identities ay may mga pagsubok o may discrimination pa rin sila na kinakaharap. This new wave of feminism was deemed more inclusive as voices from post-colony and post-socialist countries were involved in the movement. Dahil sa second wave of feminism ay nakamit nila at napapaunlad nila ang karapatang pantao o karapatan na pantay na karapatan ng mga kababaihan at kalalakihan. Sa third wave of feminism, ito ay nagmotiba na ma-develop ang feminist theory na kung saan ay ang pantay na karapatan ng mga kababaihan at kalalakihan.
The third wave feminists were raised by second wave feminists, sabi ko nga kanina. They live by the principles of gender equality and women's improvement. Post-modern feminist movement that which questioned and reclaimed the concept of womanhood. While the advances of second wave feminism had undoubtedly achieved more equality rights for women, the movement that emerged in early 1990s na kung saan ay pinupukusan ng third wave of feminism ay itong mga problema na nag-exist pa, lalo na sa larangan ng kanilang lahi na kung saan may nakakaranas ng mga harassment sa kanilang workplace, shortage of women in positions of power. Dahil noon ay ang mga kababayan ay walang karapatan pagdating sa power o di kaya ay kung humawak na kung ano-ano sa ating nation. At the phrase third wave feminism was coined in 1992 by Rebecca Walker. Rebecca Walker was a 23 years old Black American bisexual woman. It is much more like the first and second wave. It is difficult to pinpoint exactly when the third wave of the feminist movement began. However, this resurgence of women's rights activism is traditionally seen as a response to mainstream second wave feminism. May mga 5 case issues o the third wave feminism ay may limang pinupukusan na problema. Una na dito ay ang intersectionality na kung saan ang third wave feminist theorists ay pinupukusan nila ang oprasyon o pang-aapi lalo na sa larangan ng color, lahi at discrimination sa kanilang sa mga kababaihan. Kasunod ay ang reproductive rights. Tulad ng second wave feminists ay nagbigay prioridad sa kalakalan o sa kakayahan ng mga kababaihan na ma-access ang ligtas, legal at abot kayang karapatan, gayon din ang kanilang contraception, pangangalaga sa pagbubuntis at suporta sa bata. Ito ay lalong apurahan dahil sa mga pampolitikong reaksyon laban sa mga nakaraang tagumpay ng feminist na marami sa mga ito ay binubuwag sa antas ng batas. Kasunod ay ang individual empowerment. The third wave feminist, tulad din ng second wave, ay mas pinapaunlad pa ang pagkakaiba-iba o ang mga karapatan ng mga kababaihan na mag-express ng kanilang femininity o mag-express ng kanilang pagiging babae o makuha ang kanilang banda na karapatan sa kagaya ng mga kalalakihan. Pang-apat ay ang violence against women. Ang problema ng karahasan laban sa mga kababaihan ay binigyan ng particular na diin ng mga third wave na aktivistang feminist. Napansin nila na patuloy pa rin ang paggagahasa o pagmumulisya sa mga kababaihan. Karahasan sa tahanan, asexual na panliligalig, sinisikap ng mga aktivista at manunulat na i-highlight ang mga problemang ito at humingi ng epektibong panlipunan at legal na pagtugon. Kasunod dito ay ang sexual liberation. Ang issue ng sex o isang punto ng kontrobersya sa loob ng second wave feminism ay higit na sentro ng third wave feminism. Sinisikap ng mga third wave feminist na aktivista at artist na gamitin ang kanilang sexualidad bilang isang paraan ng empowerment at pagpapahayag. Ginamit nila ang kanilang sariling sexualidad na sa ganon ay mapalakas ang press ng mga kababaihan. Ito isang halimbawa ng trend na ang laganap at na-influensyahang dula ni Eve. Isa ito sa halimbawa ng kanyang ginawa noon. Ginawa para sa pag-angklas upang makamit natin ating kalayaan o makamit natin karapatan nating mga kababaihan. Ang dula ni Eve Esclero na kung saan pinamagatan na The Vagina Monologues na pinalabas sa New York noong 1996. At yan ang mga naganap sa paggamit ng pantay ng karapatan ng mga kababaihan at kalalakihan. Yan lamang po. Maraming salamat.